Team Liquid Philippines. Welcome to the Grand Finals. Gaspers Pasto. Ang unang hakbang sa pagiging immortal ay magsisimula na. Handa na ba kayo, Champions Arena? Grabe! Let's give it up ng Jumbo supporters na Team Liquid Cavalry. Make some noise! At syempre, hindi naman magpapatalo ang Sonics! Grabe! Nararamdaman natin yung tensyon. At sinabi nga natin na isa lang ang tatanggaling kampiyon bago matapos ang araw na ito. Pero balikan natin muli dito sa Sonics or Onyx. Ilalabas si King Kong yung kanyang Lancelot. Mukhang ito yung pinaghandaan ni King Kong sa buong regular season. Lumabas yung weakness ng Onyx Philippines, yung inability nila na i-flex si King Kong na kapag umabot ng second phase at wala na silang jungle hero, doon sila napupuruhan. Pero ngayon may sagot sila laban sa Liquid Philippines. Lancelot pa sa harap ni Carl TZ. Yun nga eh, imaginein mo Carl Tusok, pinapakitaan mo ng Carl TZ, sobrang iconic talaga ng hero na yan. Eh, meron pa nga siyang skin, di ba? Tusok. Kanya pa yan. Sa kanya nakakalintulad di ba? Kumbaga may Filipino translation teasing nga sabi ni Chantel, tusok talaga yun. Pero ngayon, nakita natin yung harapan. Of course, on to the top lane, kailangan din natin bantayan dito si Kelra at si Hoeb. Alam naman natin si Kelra may MSC title to. Meron siya pinangahawakan experience, pero para sa TLPH, ito yung mailap sa kanila midnight eh. Oo, ilang season, ilang taon, ilang MPL yung kinuha nila para masubukan ni Carl yung MSC title. Pero ito, Sanford. Ayun na, magkakasubukan. Phantom Execution and Tornos from King Kong. Pero lalayo na muna dito ang Team Liquid Philippines. First turn is actually available na at sisimula dito ng Onyx. Yeah, it's all about the attendance na nga lang din doon. Pero may namumuong tensyon, Sanford with Dark Wave at Carl TZ huwag doon. Ayun na, nabanggap. And the Earthstrike at Scarlet Super Prince. Wala pa si Devil Force dito. Pero nauna ang first blood para sa Onyx Philippines. Si Chandy kagad ang napatay. Hindi naman sumama na kagad si Guerra. Kailangan niya ng tulong. And this time ay namatay si Sanford sa laban na yun. Family Sunday! Ano kagad nag-family bonding? Yung Yung super family, imagine mo yung gold lane nasa turtle, first turtle. Ayan na, wait na, kahit di pa palang tapos no, kasi nakuha din ng Onyx Philippines yung unang Carl! pagod habang si Carlito ay binababara ng grab King Kong again ang makakakuha. Di ba tapos? Pumasok na rin si Busco, meron siyang sipa. Nabitawan na nga kagad ang sakto yung target kasi si Sanji ang hinapol pero wings by wings. Para makatalo si Sanji, nakabawi din. Grabe naman, 3 minuto pa lang 1 minute sila nagsuntukan doon. 4 yung namatay. Pero overall, Onyx Philippines taking the advantage. Tinahi ni King Kong yung early skirmish kanina. Maganda yung attempt ni Carl TZ nang pungguin kagad Super Prince with a better airstrike na force nila yung flicker. Pero nandoon si Kelra. Nakakuha sila ng 2 kills kagad. And then yung constant zone mula kay Zushin, yun yung naubos na sagot dito mula sa TMPH. Tsaka ayaw talaga nila na somehow ipa-analyze yung nangyari doon sa Ayaw. Turtle. Imagine mo, Turtle, nagkaroon ng triple na score on the kill score ng Onyx. And for TLPH, may tila ba nag-audition din sila isa silang pinabagsak. But checking onto the rotation naman, mamaya pa natin na-expect talaga, especially onto our Infinix in-game equipment, di pa naman settled yung kalabangan first items. Ano pa naman, chillax pa ang mga Onyx picks dito kasi late game pa yung timing nila. Pero for TLPH, malaking concern to kasi you have this lineup na supposedly dapat gana ng early to mid game with the faction, Matilda combo. You're supposed to give space for the Granger na pag umabot sila sa Skyfierce timing, malaki yung advantage yung nabuo nila. But so far, Onyx Philippines is the one holding that advantage. Yeah, and gusto ko lang balikan yung sinasabi mo about sa rotation. Kung titignan natin at kukumpara ang Onyx Philippines sa TLPH, talagang malaki ang kalamangan ng TLPH dito. Imagine mo, meron kang Matilda na pwede mag-guide it quick kung saan papunta. Si Sanji naman, lilipad-lipad lang para magdikibon. At ito namang si Carl TZ, gugulong-gulong lang. So kahit saan sila gustong magpunta, kung agad sila, wait na, nata dito. Grabe yung bonding talaga dito ni Kim Bong Derek. At sinabi nga natin, na-expect sana natin sa TLPH earlier. Pero midnight, ano ba yung fourth muna ngayon ng TLPH? Kasi hindi gumagana yung Matilda comp nila. Kasi let the Carl TZ stand up for night. Kaso problema, binibigyan sila kagad ng Onyx. Ayun na, pinagtutulong-tulungan na dito si Carl TZ. Pattern execution ay ginamit ni King Kong para lang makatakas. Kasi alam niya na medyo mahirap ang kanyang pagdadaanan sa kamay ni Sanford with the Dark Wave.
And yung ultimate ay available din naman. So ngayon ay Pagong ay hawakan na rin Brusco. And also, nag-flicker dun si Sanford Midnight. So, alam ito ng Supersonics or ng Sonics na tila baka hindi pwede pang bigla-bigla dito si Sanford. Inuubos nila yung oras ng TLPH. Ito yung capacity ng Onyx. Yung lineup nila is meant to just dance around Team Liquid Philippines. You have the Zushin na mang-zone lang ng mga frontliners na force yung mga mobility spells mula sa TLPH. And even si Bruce at si King Kong, ang dami kasi nilang dash. So even if nag-enjoy dito yung Phobius, wala naman sila ma-convert na kills. Yeah, kumbaga lahat ng oras dito kaya walang Onyx Hyper ngayon at naglatag din si Sanji ng kanyang Feather Airstrike. Pero look at the turtle, Oo ba? that's sa TL. Yun nga, tsaka may trade din na ginawa doon. Sinuko nila yung Pagong kasabay na Torre dun sa may bandang ibaba. And 1.4k na kalabangan para sa Onyx Philippines. Pero may salubungan naman sa gitna. Kaya lang sabi ni Super Prince, huwag na muna tayo makipagsabayan pa. Ito yung professional buy time ng Onyx Philippines. Alam nila late game sila. Second turtle, usually wala talaga silang pake. Binibigay nila sa kalaban nila, pero it's not for free. Kasi ang ginagawa nila is cha-cha dance. Cha-cha na dance pa. Yung literal na nakikipaguluan sila against the enemy, and then nakakayaan nila si King Kong mag-farm sa kabilang side ng mapa. Pero sa may bandang taas naman, ayaw nila hayaan na malugit din naman. Of course, doon sila Sanford. Pero Bruce Ko, ito na yung Ayun skip. na, nahuli ka agad at hindi yata makakasapak. Wait na si OM, gamit yung figure. Pero nakapigpit din ni Super Prince. Si Kero nakakuha ng kill habang si Kikoy namatay. At nasa mula dito ang Onyx Philippines. Dito na yung rescue. At dito na si Cortezia, hinahabol si Super Prince. Ano, mga kasama na division yung kinamit. Wala na siyang beacon dito, pero yung flicker ay na-force din. And this time ay sa may bandang gitna naman, Kirk versus Sanford. Kaya lang may kasamang dalawa. Ngayon makakatakas ba? Ihinapit din paatras. Dito si Sanford. Grabe yung atras sa mountain ng dalawang team na to ha. Pwedeng umabot ng layad yung lipan dito ni Sanford. Pero again, Onyx Philippines, even though namatay si King Kong, nawalan siya ng puncture under the tower, Yeah. nakakuha ng kill na naman. Si Kelra and si Ohib din yung namatay. So this is just DLPH's timing closing down. Kasi for Onyx Philippines, masaya sila sa trade na nakukuha nila kasi nakaka-farm si Kelra. And somehow, pag-war pala yung nangyayari dito. Kasi meron mang guiding win dito si JP. But imagine, with the Lantern Flare na lang Super Pit, lagi yung kami exclusive mga iniligtas din. Yun nga eh. Tsaka ang maganda dito no, para sa Team Liquid Philippines, hindi naman sila super Oo. nagpapahuli. Pero sabi na, sige, mahuhuli dito sa laban na ito. Nakasipa pa si Bruno pero hindi sapat para makatulong ang kumula ng Onyx Philippines. Si Sanford dito ay dumadamba pa rin. Pero tungkol sa may bandang iba pa, may ginagawa pa rin si King Kong. Nakakuha naman ng power dito yung TLPH. They get a kill as well on the Brusco. They are very happy with that. Pero ang matindi talaga dito, yung ngiti nung Sigma Jungler. Ang daming farm ni King Kong na nakukuha mula sa kanyang pattern. Ayan na, nabitbit si Ohim. Naku po siya na naman. Ang naging kabayaran. At gulo-gulo siya ang busy ang magiging punta si Kera. Wala kagalap pa parehas na main damage dealer na magkabilang kubunan. Si Super Prince binababaran lang. Nandatag pa rin yung kanyang mga kalaban. Pero mamamatay pa rin siya. JP makakaalpas. Ngayon nakasalim daw yung grab. Ipon si Bruce Go. Ito na tapas. Ahina! Pinipirmahan ni King Kong. Ngayon naman nandun yung Dark Wave. Pasok si Cortezzi. Tatakas pa din si King Kong. Paano bigyan yung gamit niya. Pero si JP magbibigay lang ng extra shield with a guiding wind. Si King Kong ay namatay sa kamay ni Carl. Primal Instincts from TLPH. Pindutan malala. Hindi naabot ni King Kong yung kanyang target. And they get a clap back against Onyx Philippines. Cartezzi as well, finding Kelra on the back line. Ang laki nung kill na yun, that was Kelra being shut down. And with that flash alone, extended flash yun na-eliminate nila yung gap na meron kanina ang Supersonics. Yup. Pero ngayon, babalik tayo. First Lord na kanilang pinagkakaguluhan dito, Burrito. Ayan na, nakuha na yung unang Lord ng laban. Bruce Coleman, ang magiging target, hinahabol ni Oheb. Pero dun sa kabilang panig, si Kirk ba ay nagamit na rin yung kanyang spread. Hahabol si Cortezzi. Meron ba siyang grab? Yes sir, pero gugo nga ba ang Onyx Philippines dito? Hindi, kasi babasagin na din rin sa gitna. TLPH getting good recovery from Onyx Philippines. Oheb getting a lot of kills na pampabawi niya rito. Ay nakinagandahan dyan, may mga numero yung Sky Piercer niya ngayon. So for Onyx Philippines, hindi na sila ganun kasaya kapag mabababa na yung mga HP nila kasi kahit makipagsayawan sila, isang baril lang, isang kalabit lang ng bala mula kay Oheb ay pwede sila maging kwento. Nung una talaga, to be honest, diba, TLPH, nag-struggle sila na pagganahin nga yung Matilda onto the early facing.
Pero yung mga extended clash pala yung pinakasusi nila dito para mabaliktad. Yes, kasi kapag nawala yung kapag na-burn yung heavy crossbow dito, pwede makapaglaro si Carl Tizzy sa unahan dahil napakakulat ng back siya. Tulad ng ginagawa niya ngayon, napakataas na ng kanyang sustainability, especially with this blade armor. Yung mga damage ni Kelra at ni King Kong, nakikiliti yung Ayun gulong pala, oh. ni Carl Tizzy. Grabe, napakakuna talaga, no? Parang gulong ng truck kung habulin. Itong si Carl Tizzy. Alam mo yung gulong ng truck do, kahit sipa-sipain mo, kaya suntok-suntokin mo yung parang wala. Pati kasi ikaw pa masasaktan Ikaw pa masasaktan eh. Oo, kumbaga hindi mga pako, mga tinik ng isda yung mga Oo. dinadaanan niya dito kapag wala nga yung heavy crossbow. Yep. And as we mentioned, balik tayo sa damage dealt naman. Kanina struggling si Sanford, pero siya yung highest ngayon, ha? Yeah, kasi yung ano dito, no, yung mga frontliners ng Onyx na sustain na ng Phobius dito for TLPH. And na-allow na rin na yung TLPH kapag sumusugod dito, kailangan na isipin ng Onyx Philippines kung mag-e-engage sila o hindi. Kasi si Carl Tizzy kanina pa, inuuna niya rito yung mga yung mga supporting cast, inuuna niya sila Super Prince, inuuna niya sila King Kong. Kasi pwedeng siya ilabas ng Guiding Wind. Hindi sila matatakot basta-basta. But for the Onyx naman, kanina lamang ka sila. Pero ano ba yung bit of a struggle ngayon? Kasi kahit si King Kong nahihirapan dumash out eh. Yung conversion into damage, kahit pa sabihin natin pwede nilang i-kite yung mga heroes dito ng TLPH. So far kasi, yung mga targets na nasa harap ng Onyx dito, ang kukunot eh. Literal, Brusco Brothers, yung Baksha, yung Phobius, allowed lang silang gawin, yung mga gusto nilang gawin. Kasi nga may Guiding Wind pa, may shields pa nanggagaling mula kay JP. Tapos, yung commitment nila hindi ganun kadali. Kasi kapag tinamaan sila ng stun, ang daming burst na pwede manggaling sa liquid, especially coming out from Oheb. Yun nga doon, laking problema talaga or ang daming problema na kailangan mong atupagin Oo. dito sa Onyx Philippines. Kasi bukod sa mabilis yung rotation nila, mabilis sila makaresponde dun sa mga team fights, ang bilis din ng nagiging action kapag may mga team fights sila na nililinis. And looking at the Infinix in-game equipment, Midnight, kaya rin naman masakit na dito si Sanji. Ito na naman yung pasugod talaga kasi naka-glowing one na nga. And imagine, di ba, wala na siya kakatakutan masyado. Yeah, may Genius Genius 1 pa, Wand. additional penetration, and si Kelra dito hindi pa tapos yung kanyang Malefic Gun, so wala pa yung penetration versus the Blade Armor, and also against the defensive capabilities of the Phobius. Dominance Ice nga lang eh. Yung hawak ni Sanford panlaban nito kaya Kelra, pero kasi ang ka-1v1 ni Kelra dito, yung yung glue tsaka yung Zushi, ka-1v1 pero dalawa eh, no? Kasama. 1v1 sa dalawa. Di ba? And nakikita naman natin ngayon for TLPH, lamang sila doon sa mga extended, sustainable team fight. Pero mukhang dito rin sa mga pickups gusto nila magkaroon eh. Oo, bilis ng responde dito ng Onyx Philippines. Tsaka ng Team Liquid Philippines, right after nung bangga ni Carl Tizzy, parang bang automatic na alam na ni Sanji na bitawan ko agad yung Federation. Oo. Doon pa sa pinakadulo, no? Kumbaga ginagawa nilang naglalakad na stun. Well, gumugulong na yan, stun. gumugulong. Oo. Si Carl Tizzy, kapag may tinamaan, pero strike agad. Tapos nakita mo yung damage Oo. ng Onyx. Kiniliti nila si Carl. Isang shield lang yun eh. Diba? Mula rin sa Matilda. Lalo ngayon, kumpleto na yung Assault Kiras. Yeah, tumataas yung total heal. Ayan o, ayan o. Kaso ito na naman, Kelra, tatakbo na lang muna. Bandang gitna naman, nahihirapan din sila Super Prince kasi mga ganun chase, malakas yung TL. Naku, 4v5 itong laban na ito. Si Kirk ay napaspread-spread na rin. Ngayon, magsisimula na King Kong. ang Lord na ito. Hinahabol ata ni King Kong. King Kong Ayaw versus pala Carl. bitin. Sabi ni Carl, sige, King Kong, panoorin mo kasi yung M2 World 2v2. Championship. Ganito mag-Lancelot. Umit na nga si Sanford ngayon na hinahabol. Uy, Kera sa likod! ay nakakuha ng kill doon sa may bandang likuran. Naku, 4v4 ang magiging laban. Yung Lord ay i-release. Si Sanford ay mapapa-flicker. Habol din si Kirk. Ngayon tatabahan din. And available pa yung kanyang grab. At nakasampa na nga Carlito. Nakuha yung Lord. Pero may pagpakat din. Mamamatay ang gold standard. Same with this one. Super Prince ay tutumpa din sa kamay ng TL. Oh my goodness, TLPH, it started off as a mistake. Naiwan nila si Sanji sa likuran. Maganda yung nahanap na entry point dito ni Kelra, shutting down the Parsa. Pero Carl Tizzy, with a quick turn, binalikan niya yung Lord. Sabi niya, guys, alam kong sinabi ko sa inyo, chill kayo, pero huwag niyong iwan yung Lord. Di ba kanina nagre-ready pa lang ako na kapalit dalawang buhay dito for the Lord para sa TLPH pero hindi sila pumayag. Oheb also going for the double kill. You mentioned Sanji making a mistake pero mission failed successfully pa nga yata Oo, yun. nag-U-turn eh. Si Carl Tizzy, sabi niya, teka lang boss, may naiwan ako sa bahay. Bumalik bigla no? Pero mabilis din lang naman na matutunaw ng Onyx Philippines yung Yeah. Lord na dumamba doon sa may bandang itaas ngayon. Round number 2 ba? 2.7k ang gold deal. Yeah.
And JP at itong si Carlito, sila lang talaga yung umaabante at lang gugulo sa Super Fam. Pero Midnight, they're getting the right target. Naabot na nila si Sanji, pero bakit struggling pa rin ngayon na yung Onyx? Wala, nung dumating yung gulong, ang hirap eh. Kumbaga si Kellet sinusubukan niyang butasan, pero sabi nga ni Burrito kanina, kahit anong sipa mo, wala eh. Hindi mo mabutas, napakakunat nung back siya ngayon. And imagine, 2v3 yung laban kanina sa Lord. Medyo malayo na si King Kong, kaya hindi na nakuha yung Lord. And nandoon na si Carl TZ, hindi na siya nagkamali. Na-retry niya na yung Lord this time around. And this puts a big advantage to the side of TLPH kasi ngayon hawak nila yung mapa. Pero ito lumalaki na yung farm dito para kay Kelra. Ang biggest concern na lang ng Onyx Philippines is finding the right target and making sure na kapag nahanap nila si Oheb, wala si Carl TZ sa teamfight. Kumbaga, yun naman yung gusto nila mangyari. Kaso nga lang, lagi hinahain ni Carl TZ sarili niya, ako na lang lagi, ako na lang targetin nyo. Oo, napakakunat ba naman eh. Imagine, ayan tinan mo, O, pinagapas. diba? Ano yung Shield of Spirit. And nagpapasalo lang tinan mo, Thornlose ay nagamit din ni King Kong. And hindi man lang bumabakat dun Ayan na sa naman. HP bar ni Carl. Ayun, hinil lang pabalik. Diba? Ayun na nga yung kill. Ngayon, Sanji, Federation gamit. Si Carl kata magiging target nila dito. Nasa panawin ni Sanford. Grab. Pero gugulong-gulong din si Carl. Si Carl, Grabe si Carl, yung division. Si Carl! Ay, pinuntahan kagad si Carl pero kailangan tumakas. Grabe! Kaya lang nakakuha din ang kill. Kirk ang natumba. 4v5 ang magiging laban. Naka-flow naman yung Onyx Philippines sa may bandang itaas pero pwedeng sumugod dito ang TL. And hindi pa sila tapos, lumalaban pa sila. May minion wave pa sa gitna ng lane. Onyx Philippines, can they Hop. defend? Nalinis naman with the Thorn Rose. Pero look at Carl TZ. Kita mo yung teamfight kanina. Oo. Sabi niya, hahatiin ko yung teamfight ng Onyx. Tsaka Pinasok niya yung pinasok niya yung Iritel. Tsaka nandun siya sa KK connection. Anong connection? Sige, pagsasabayin ko kayong harangan. Sabi niya, wag niyong lalapitan yung baby cakes ko. Tama rin naman. Carl TZ 2025, ready na sa mature roles. Grabe ka naman, Carl. Napaka-clingy mo naman. Ayaw mo na may tumatabi sa baby cakes mo. Okay lang yung pagiging seloso niya dito ay gumagana. Naging selfish man, pero pumapabor kasi to para sa Team Liquid at ngayon. Very selfish approach din talaga yung ganun kasi alam niya, for the Onyx Philippines, walang shredder. Oh, tsaka na-realize ko, sabi niya, tatlo tayong K. Tara, sama-sama tayo. Oy, wait lang, hinabol na si King. Ayan na naman, ayan na naman, oh. Execution na force RTZ. kagad. Pero si RTZ hinahabol pa rin niya pero nasa lupong. Di Brusco dito, available naman yung kanyang immortality. Pero dadaba si Kirk. Siya na sa nag-answer likod. ng damage. Siguro hindi nila alam, nandun sa may right mid. Spread, Left spread, mid push. Pasok si Sanford. And this time, nakasalib din itong si Kirk. Pero inilalayo lamang doon sa Super Fam. Look, Carl Kaya TZ! na napagtutulungan Yan na na! naman! Tumba si Kirk, ladies and gentlemen. 4v5 ang magiging laban. Si Super Prince, pina-flashlightan lang niya si Carl TZ. Pero walang Oh my mapapapigil. goodness! Grabe yung barricade na ginagawa dito ni Carl. Ayan, No oh. joke! If ikaw ang Onyx Philippines, bad trip ka na rito sa backshell to. Wait lang ha. Naku, naubos ata. Naku, Naubos wala na. na ata sa dash. And si King Kong, kailangan lang sidestep. Pero nandoon si Oheb at monster kill na siya. TLPH outmaneuvering Onyx Philippines. Very well covered. What? Yung sila dito. Ah. Prince! Grabe, dalawang bagsak. Damage sa isang katutak. Diba? Talagang siksik-lik-lik na naman yung nakikita natin. And it all started na naman sa pag may napapansin si Carl. U-turn lang ako babalik. Oo. Gulo-gulo na naman. Grabe ito, na-miss ni Oheb to. Sabi niya, ganito ako nung naglaro ko dati nung nasa blacklist pa ako. 4 Protect 1. 4 na miyembro ng TLPH. Hinaharangan yung Onyx Philippines. Hindi mahanap ni Kelra yung favorite niya na 1v1 sa mga Granger. Kasi ang nasa harap niya, yung gulong ng Liquid. Oh, tsaka hindi lang yun ha. If ever man kasi na maipit si Oheb, nandiyan palagi si JP. Diba? So umaangkas kagad siya kay JP. Dad, hatid mo ako. Dad, Oo. sunduin mo ako. Iba na. Ginagawa ni Brusco yung best niya kanina nung hinabas si King Kong. Hinarang niya yung sarili niya Yes. para sa kanya mauntog. Pero Midnight, with what is happening right now, they getting the lot of ideas. Maganda yung targeting. Pero yung struggle, ano bang pwedeng i-answer talaga dito kay Carl TZ? Kailangan talaga makahanap ng ibang angle dito. Actually, yung solution mo kay Carl TZ is huwag mong pansinin yung backshot sa totoo lang. Kailangan nilang ma-zone yung ibang members dito no na para makapagbigay ng entry point kay Kelra. Siguro sipa, magical kick mula rito kay Brusco onto Oheb. Pero so far kasi ang hirap gawin yan kasi kanina pa sila hinahunting ni Sanford eh. A lot is at stake doon sa sipa na yun. Pero bandang baba, nagoon yung puwersa ng TLPH. May Lord silang kasama dito, Burrito.
mukhang makakabasag na naman sila ng tore. Hindi makalapit yung mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero Uy! sumama na rin si Sanji. Sugod. Nilayo pa yung posisyon na yun. Ngayon si Bruce naman ay kailangan matras. Papasok si King Kong dito pero baba na ng kanyang buhay. Namatay na kagad si Monster Mage. Kera! Available pa. For River magiging laban. King Kong pinipilit lang tumipensa. Same with Brusco. Si Sanford ay buhay pa rin. Nagtatatalon na. And this time ay makakasalib din itong si Kirk. Ilalayo mo na din ng Team Liquid Philippines. And si King Kong, busy lamang siya na Oh my yung mga goodness. wave. Ang kakapal pa ng mga Lumipad. minions dito. Ngayon si Pedro Tracy nagamit din ni Sanji. At kailangan Oh, lumayo. King Kong! Pero si King Kong ay nakapitas din ng isa. Kirk, nagiging ano na siya dito. Sinasalo lang niya lahat ng mga bala mula kay Ohem. Lalayo muna dito ang Team Liquid Philippines at upos sa mga base turrets. Makaka-defense pa ang Onyx Philippines. Magandang play mula kay King Kong, shutting down Sanji. Actually, tatlo yung nag-try. Yeah. Mapatay yung Farsa. Try and try until you succeed. Nakuha naman nila yung kill dito kay Farsa, pero super commendable nung pwestuhan ni Oheb. Tama. Hindi siya nag-overextend. Nandun lang siya sa likod ni Carl. Nasa likod siya ni Sanford. And lagi naka-ready yung guiding wind. Katulad yan na sinabi mo, you have to look at it at a different angle. Nakuha ni King Kong yung magandang angulo nga doon. Kung tatlo na kayo sumubok, akong pangatlo, this is going to be the charm, kumbaga. At ngayon, for TLPH, sabihin man nating nasimot nila yung base, pero medyo delikado na nare-reach that far si Sanji. Yeah, kumbaga ano ba eh, may nakikita ng butas dito ni King Kong nilaro, pero konting error na lang ay actually yun yung nakakatakot ng for Onyx Philippines. Pag nagkamali ka pa, base na lang yun naiiwan. Oh, ang hirap nito no para sa Onyx Philippines pero hindi pa rin imposible. Nakikita na natin yung damage ni King Kong and yung right targeting mula doon sa kanyang mga puncture, tornos, phantom execution. Sobrang hirap kalkulahin yan kasi once na hindi ka makatama doon sa puncture mo, mahihirapan ka ng makaalpas lalo na. Sama-sama palagi ang TL. And you mentioned nga na hindi na nila afford yung errors man yan or window na ibigay sa TLPH kaso ipo-force na naman nga yata ito! Ayun na, sumama na kagad ang Team Liquid Philippines at diretso na sa kanilang stampede. Sanford dito, sinasalo lang yung damage. At alas mula Super Freeze, ang baba ng buhay, down to 40%. Pero si Cortese, medyo Nahanap pumupunta dun sa kabilang street, pre. Hinaharap niya si King Kong, pre! Sabi niya may Lancelot dito eh. Kung ako yan, dito ako pupwesto eh. Parang Diba? kulang daw yung recipe. Parang may Oo. kulang nagtatago. Pero Kulang. ngayon, Kulang yung key. Oo nga, no? Pingi lang. Kasi tatlo yung K eh. Ando si Kirk, napatay na natin si Kirk. Oo. Si Kelra, nakita na natin. Ba't parang kulang ng isang K? nasan yung King Kong, 'di ba? At tama naman yung hinala niya. Maganda yung ID dito for TLPH. Hindi sila nakakampante hanggat di nakikita sa mapa sa King Kong. Pero yung lore dito ay masesecure ng Team Liquid. Yeah, masyadong malayo si King Kong doon at feeling ko ibinigay na rin talaga ng Onyx. Ang Ooh. sinicure lang nila doon ay dapat wala nang mapitas at mapatay pa. Ito pa yung malala, syncable yung waves. Tatlo yung pwede nilang isync dito. May naka-hold pa sa may middle lane. Pwedeng pwestohan ng Liquid Philippines dito yung bot as well with Cartese kasi may mobility siya para makahabol. Hala. Hindi lang na-clear yung wave sa mid. So, mauuna nang pumasok yung sa baba. Pero tingnan mo si Cartese nandun sa base. Ayan, Ayan na na. naman. Medyo yung U-turn dito, ibang mga members ng Onyx, pero mamarcha Ay. yung Lord na dadala na Team Liquid! Aray! Kupo, napakababa ka ng buhay ni Super Blade. Kaya papasok din si Kirk. Kalahati ang kanyang buhay. Bruce kayo matras na rin. Habang si King Kong pinipili niya din si Oem at si Sanji. Kaya lang masyado maganda ang posisyon. Pop yung mimo ni Brusco. Pugulong na si Carl. Sino magiging punteriya? Ngayon nabit-bit din ni Super Friends. Si Brusco ay namatay. Isa nakakanilapat humba. Hindi nila maabot King Kong! si Sanji King Kong! at si Oem. At makakadalawa na si Oem. King Kong as well ay tutumba. At ang cover niya kukuha ng Game 1.